Ininspeksyon ng mga eksperto ang gumuhong bahagi ng Barangay Planas sa Gihulngan sa Negros Oriental kung saan may mga pinaniniwalaang pa ring natabunan ng guho. Mula sa lungsod ng San Carlos, nakatutok live si Micaela Papa. Micaela? Meli, sinama nga kami ng Mines and Geosciences Bureau pati na ng iba pang rescue team sa kanilang pag-akyat sa bundok upang inspeksyonin ang bahagi ng Gihulngan na na-landslide dahil sa lindol nitong Lunes. Mahigit 7 kilometro ang nilakbay namin paakyat ng bundok para masiyasat ang pinsala ng na-landslide na bahagi ng Barangay Planas. Ang daan masyadong makitid at malubak para pasukin ang sasakyan. Kaya mga habal-habal na ang naghatid sa amin. Bukod sa matarik at mabato, maputik din dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan kaninang umaga. Sa paligid namin, nakabalagbag ang mga puno at dampuhalang bato na patunay sa lakas ng nagdaang lindol. Mga 4 na kilometro na ang biyahe nang makita naming naghihintay ng tulong sa may tabing kalsada ang mga residente ng barangay Humay-Humay. Dahil sa layo mula sa poblasyon, hindi pa raw sila inaabot ng relief goods. Wala kaming makakain. Saging lang kahit ano. Para naman mabuhay kami. Tapos yung mga anak namin, pag manghingi ng kanin, wala kami pakakain. Sa isang punto, kinailangan na huminto ng aming grupo. Masyado na raw madulas para magpatuloy pa. Kaya ang naging desisyon, maglakad. Sa hirap ng daan, pati ang aming sapatos, humagay na. Matapos ng mga 2 oras na pagbiyahe sa pamamagitan ng habal-habal at paglalakad ay naabot na rin namin itong sentro ng Barangay Planas. Ayon nga dun sa mga kasama namin na rescue team, siguro mga 20 minuto pa bago kami makaabot dun sa safe zone na in-identify ng PHIVOLCS kahapon. At mula nga rito sa sentro ay tanaw natin itong bahagi ng bundok kung saan nagka-landslide. Diyan yung sitio Muog kung saan 29 na tao ang pinangangambahang nakabaon pa rin sa gumuhong lupa. Ang pangyayari dito katulad ng nakita namin sa poblasyon. Mga taong sumisilong sa kanya-kanyang tolda sa bukid. Takot pa rin bumalik sa mga tahanang tinibag ng lindol. Nagpipray na lang ako sa Panginoon kung ano mang mangyari talaga. Kung talagang kunin na kami. Kaya buong puso na lang namin siyang tinatawag. Ngayon talagang takot na takot kami sa nangyari. Mula dito nakita yung halos 1 kilometro na east face ng bundok na gumuho dahil sa lindol noong Lunes. Kahit sa ngayon ay tahimik pa ang pangambanga ng Mines and Geosciences Bureau kapag nagkaroon ng aftershock ay posibleng gumalaw na naman muli yung lupa dito sa bundok. At kahit nga wala daw aftershock, kapag nagpatuloy naman yung pag-ulan, ay posibleng ma-oversaturate yung lupa, bumigat at gumuho. Ayon sa MGB, nakarangan din ng gumuhong lupa ang daloy ng tubig sa ilog kaya nagkaroon ng artificial dam. Ang ilog na konektado sa Bateria River at pangunahing ilog ng Gihulngan. Kung bibigay daw ang dam, posibleng magka-flash flood mula Planas hanggang sa poblasyon. Lalo na raw kung magpapatuloy ang pag-ulan. Hindi pa siya stable. So dapat hindi muna magpatuloy yung rescue operation doon? Caution lang, hindi lang muna pupunta, mag-venture sa malapit sa dito lang muna sa sa medyo along the periphery ng ng slide. Wag mo nang mag-venture sa loob sa sa slide. Delikado pa kasi. Mel, bukod nga sa Barangay Planas, ayon sa MGB, may natukoy pa sila nga 2 artificial dam sa bahagi naman ng tinayunan. Kung kaya naman, inabisuhan na nila yung mga residente sa may tabing ilog na magsilikas. Sa ngayon daw kasi ay hindi pa magagawa ng engineering measures para ma-drain itong artificial dam dahil hindi pa makapunta doon ang heavy equipment. Mel? Mika, ikaw ba'y nakaramdam pa ng aftershock sa araw na ito? Mel, kaninang umaga ay nakaramdam kami ng ilan pang mga aftershock. Ang mabuting balita nga ay medyo mahina-hina na itong mga aftershock na ito. Pero ayon nga dun sa mga residente ng Barangay Planas, nangangamba pa rin sila kasi kahit na mahina yung aftershock, medyo bumubuka-buka yung lupa. So ayon nga sa MGB, kailangan pa rin ng patuloy na pagbabantay para nga masigurado na ligtas at maililikas natin yung mga tao kung sakali nga na may mangyaring malaking paglindol, Mel. Maraming salamat sa iyo, Micaela Papa.